bottles are most noticeable in your community, especially those related to plastic waste? Yung mic lang po. Ang record lang po. Yung may mga Yung ano po, may mga plus yung ano po yung napapansin niyo po around PCH po about po sa kalinisan, etc. Gusto ko sa kalinisan, gano'n. Isa ngayon, yung ano siya, malinis ngayon, hindi katulad yung dati. pero marami pa rin mga Marami pa din basura. mga basura, ano, pero mas Kasi nung una dun sa gate doon, kaliwat kanan puro mga Wala pa. bote ng mga ininuman ng mga soft drinks, gano'n. madami. Pero may parang hindi. Nag-iba nga yung buhat nung wala magkaroon masyadong nakikita. ng yung kamag-anak namin yung president dito eh. Pero hindi ko lang ngayon, wala nga yung siya dito, nasa ano, nagtatrabaho na sa Dubai yata kung saan pa. Hindi ko lang kung nag-resign na yung kung paano. May ask po kung ano po yung ginawa po ng HOA niyo po, ng president niyo po. Paano po ma-reduce po yung plastic waste po. Hmm. Para po mga program po ng HOA niyo po. Kung may monthly pick up po ng mga trash or... Oh, yeah. May nag-pick up dyan ng ano, ng mga, hindi yung baso, yung mga basura, mga dumadaan. Kung isa naman, Pero medyo madalang yata nito muli. Madalang dumaan. May problema yata kung saan ba may problema, gano'n. Hindi namin nga alam dahil may 3 buwan na wala dito. Hindi namin kabisado kung ano mga nangyari itong past 3 months, gano'n. Kaya, minsan naman, pag sinisipag sila, once or twice. nung bago kami umalis, no, a week. masipag, halos araw-araw dumadaan dyan magpapasura, no? Kinukuha yung basura. Pero ito, nandun na kami, nakikita namin sa ano, na ano, madalang dumaan, may problema yata. Pero kung ipang gano'n nung una, parang medyo malinis na yun. Diyan sa may No, mga malinis ngayon talaga. Malaking ano ngayon. Maraming kalat doon. Malaking linis yung siya nung dati. Oo. Dati po, ano po mga klase po, mga waste po ang nakakalat ng mga bote po? Mga bote. Madami, haluan, may Plastic. papel, plastic, Yeah. mga buti, lalo diyan sa May kanto na sa harap diyan ng ano, ng ng restaurant diyan. Madaming, siguro, Kami naman dito, siguro napapansin din ninyo. Okay, dumadaan nila sa tapat. Masakay ko. Oh, Ngayon nga, ang dami sa may dun eh. kantong yun mismo. Madami nagkalat din ang mga gano'n. mga Sa amin papel. kasi, everyday, ginawan sa dyan sa... Ay dito sa aming harap, nililis talaga dahil isang bahay kaya walang mapapasindihan gano'ng kalat ng mga dumi. Sa tingin niyo po, paano pa po mas ma-improve or mas mapapaganda po ang community po according po sa malinisan po ng subdivision? Ano po sa tingin po ang dapat gawin po na Para sa akin po, parang disiplina. Disiplina Dapat ng mga, hindi lang kaming mga nakatira lahat dito, yan, dapat lahat. lalo yung Ah. may mga kainan Hindi yan. namin pinagbibintangan yung mga estudyante. Pero lahat yan sama-sama. Dapat talagang disiplinado yung lahat. Estudyante o yung mga nakatira dito sa buong subdivision. Ganun. Kaya nga kung minsan dyan may nakikitang umiinom na Basta na lang soft drinks, tinatapos tapos sa tinatapon na lang Yan sa amin harap niya, mga estudyante, ano? Mga upos sa sigarilyo. Kaya minsan, pinupuna talaga namin diyan. Na huwag yung itapon diyan basta sa mga tabi yung mga upos sa sigarilyo, mga bote ng mga drinks, gano'n. Sabi namin, itapon ilagay sa basurahan, gano'n. Kaya yun ang ano, dapat talagang topic disiplina. Oo, disiplina ang kailangan. Disiplina talaga. nung po ba rumami po ang mga nag-modern po or mga tindahan po, lalo po mas umami po ang mga plastic waste po? Oo. Gusto ko
dumami. Pag madaming tao, madaming kakalat. Dati po, anong po, hindi pa po masyadong maraming tao po sa BSU. Yung po dati, kakunti po yung mga nag-engineering. Pero no, mas grabe nun ang ano, dahil walang ano nga, parang wala pa nung president dito. Mas grabe nun ang kalat diyan. Nung kami wala yung president na umalis, yung pamangkin namin. Pero na ano, yung iba kasi, yung mga nagtitinda na dyan, iba, o ano, basta na lang iniiwanan dyan sa labas yung mga basura. Kagaya dito sa amin, kung minsan, makita mo yung aming basurahan, meron yung nabubulok na basura din sa amin. Hindi naman kami naglalagay doon ng May nagtatapos sa baso ng Tagaybang ano. pag hindi namin Tagaybang. sa Amin, naaabot na nga namin yan. Sabihin na nga namin. pag nahuhuli namin. Kapit bahay dito. Oo. Mahuli namin ito. Ay, kita namin sa ano, CCTV. Ganon. Dati po ba, naabutan niyo po ba ang GCH po na wala pa po ang BS? Or Eh, parang nung nagtayo tayo ng bahay dito, meron ng bilis. Nung kami magtayo ng bahay dito, 2010, nandiyan na yan. Oo, Nandiyan pero na yan. parang hindi pa gaano marami. Pero ano, hindi pa ganyang kadami. Kadami, oo. Oo. Ayan, sobra-sobra. Basta nandiyan na yung vision na yan. may, nung po, iba po ang ngayon po ay palawak po ng palawak ngayon po ang Oo nga. BSU. Meaning po, mas marami pong buildings, mas marami pong estudyante. But sa tingin niyo po, ano po mangyayari po sa GCH as a community, as a subdivision po, para po sa mga ibang residents po? Para sa akin, nasobra ng karami yung mga sobra-sobra na karami yung mga estudyante. Parang hindi na sa aming subdivision, maliit lang ito eh, pero loaded na sa mga tao. Wala tayong magagawa. Kung kailangan pang madagdagan yung estudyante diyan, walang magagawa yan. Yung mga nakatira dito. Kaya nga, sa ngayon, di ba, nagtatayo po ng mga nagdadagdag pa ng mga buildings diyan. Sa likod. Kaya nga, walang magagawa dito ang kung magdadagdag pa sila ng May quota po kasi para po mabigyan po ng funds ng government po. Dapat daw po certain number ng engineering students para po mabigyan ng malaking class of fees. Yun daw po ang dahilan kung bakit mas marami ang kaya po marami pong students na engineering po lalo na po. So, dito po sa tagal po sa GCH, ano po yung mga problema pang kapaligiran na related po sa plastic, yung madalas na po makikita? Related to plastic. At saka ang main concern dyan, the residents, yung mga dumadayo, especially students who doesn't know how to pagkabili ng food, pagkatapos din, tapon dun. That is because they dun sa amin sa harap ng Westmed. Kasi yung bahay ko sa gate ng Westmed. Mga bata dadaan doon, may dalang food, drinks, juice, kung saan sila maubos, tapos inuwas. Sabi ko nga, there are times na sabi ko, pag ako'y nakakita na nagtapong kahit lalo sa tapat ng bahay ko, nakakain. Students must be aware of that, na nagkikungkos siya ng sakit. Pag madami na ulit sa basura. Hindi ba rin sana kung ang basurero natin everyday umiihaw? Hindi naman eh. There are times na naranasan namin with almost 3 weeks. Walang kumukuhang basura. Inuuhog na ang basura. Imagine, sa dami ng estudyante dito, sa dami ng boarding house, di ba? Lahat yung magamit ng basurahan. So, once pagkatapos sila, ilan nila sa
basurahan. Meron pang iba na hindi naman tagal yan, hindi pa rin itatapon. So, kailangan talaga dito discipline. Everybody must be disciplined when it comes to basura. Para hindi mo. Compare po dati sa ngayon po, mas malinis po or like nung pakunti pa lang po students, iba-iba po po May only doors. Kasi nung pumunta yung student, kakunti ang nagtatapon. May kumang yung estudyante, maraming nagtatapon. So basically, talaga madami. Ngayon, there are times na student, yun ang nagiging problema namin. Ang student walang hindi disiplinado. Yun nga ang sinasabi ko, imagine dun sa bahay ko, ang dami kong garden. Kaya niya ako pinibakunan yung aking garden, uupo dun sa plant box ko, kakain, iinom ang basura, ilalagay sa ilalim ng halaman. Estudyante yan. So, pag nakita ko talaga, nagmumura ako. Estudyante kayo, alam niyo kung ano ang maganda at kung ano. Ano po yung mga programs or activity na nagawa ng dito po, community ng DCH para po mabawasan yung mga plastics and basura sa paligid? Alam mo yun, many years ago, yung homeowners, kaya ba yung nag-iintindi? Wala ang nangyayari, itapat na linis mo. Ganon. Aside from that, makikita mo kung saan nandun ang basura. Kasi, dumating ang punto na wala talaga dito homeowners association. Hindi magkasundo. Ngayon kami ay may homeowners association. Kita ninyo ang itsura. Ang kalye namin sira. Nandyan tinatapon ang basura. Ang manhole na bukas, makikita mo puno ng basura. At pwede namin, ipag-iulis namin. Alam mo, sa totoo lang, kung ako ang may eskwelahan, kung ako ang eskwelahan, yung mga kung saan-saan na itinatapon ng estudyante, ano ba ang pwede? Ano yung pumupunta sa ibang lugar para maglinis, para mag-NSTP. Kung ako dito kung saan kayo may school. Diba? Dito kayo nakarulan, dito kayo mapalinis. Kasi once po namin ay nagagayo pa daw po sa ibang Yun na nga ang panin, yun na ang problema eh, dumadayo sa iba. There are times na nagkakaroon pa ng aksidente. O, bakit hindi na lang dyan? Total kayo naman ang gumagamit ng kali ng subdivision, why not try to clean it? NSTP ninyo, instead na kung saan-saan, gagastos pa ang estudyante, bakit hindi tulungan ang homeowners na mag-designate, halimbawa, yan. There are times na ang Westmed, ganun ang ginagawa nila. May estudyante nagwawali sa kalye na abot ng pa, kaya lang, there are times na yung mga estudyante nagkakaroon. mga programs po na ginawa po ng HLA. Yan, programs na ginawa ng Yung mga HLA. activities po like release po every month. Wala ganon. Alam mo kung ano ang ginawa nila? Camps. Hindi naman sila marunong. Ha? Imagine, saan ka nakakita ng hams na may parang mubo. When you make a hams, be sure na hindi tatalbugan sa sakyan. Ang hams mo, konti lang dapat ang matatas. And it should be 1 meter. Pag-landing ng sasakyan mo, smooth. Hindi yung pagdaan mo sa gaganon ka, saka ka gaganon. Then, yan ang mga activities nila. Ha? About po sa since super lang yung mga person. Ay, wala. Walang pinag-meetingan tungkol sa basura. Wala. Pero kasi po na Mga basura po yung palinis sa mga problema. Yan ang problema sa community.
dapat talaga ang estudyante aware naman. Kailangan sila discipline. Hindi pagkakatapos kumain. Sabi ko nga sa inyo, pag ako'y nakakita, nagtatapo ng basura sa harap ng bahay ko, yung mga bote ng soft drinks, bote ng tubig, marami lang sa aking harapan. Baso ng palamig. At ako kami nakakita, sabi ko dun sa mga teacher, once I saw somebody, I let them eat. Palibhasa niya wala ang good manners and right conduct. Hindi na maturuan ng estudyante ng tama. Ewan ko kung kayo may ano ba ang tawag dun sa nagmamanage yung teacher niya nakakaalam mo. Disiplina. Oo, disiplina. Kasi yung kami, pag nakita mo ikaw na kwan, talaga pinagkakawit ka. Why? Explain. Kapag hindi satisfied sila sa explanation mo, ay sabi mo. Ngayon wala. Saka ngayon, iba ang estudyante niya ang susunod. A very, very big difference. Mag-expand pa po ang yes rank ng sa race card. Ano po yung sa tingin niyo po ang mangyayari in terms po sa environment? Mag-i-expand ka sila. Marami akong building na. Tapos it's for more students. At sana naman niya sila mag-expand kung they must know how to utilize their craft. Kasi sa ngayon talaga, kulang sila sa hindi. Ngayon, pag dami ng estudyante, maraming hindi. Pag yung estudyante mo na. Pag nangalat ang estudyante, pag when it comes sa mga basura na pinag-uusapan natin, pag nandiyan sa kanya, maraming nabibili. Pag bumili, walang malapit na basurahan, ibabagsak na. So, wala, bumabaha sa bawal limot. Dapat dito ang lahat ng magtitinday marunong maglinis ng kanilang dapat. Alam na kayo mga ito. Dahil na magtitinday, hindi marunong maglinis sa tapat nila. Why? Kasi naranasan namin yan. Mara dito sa amin ito. Maganda ang drainage namin dito. Since itong tapat namin, drainage na pinag-uusapan natin regarding na rin yan. Ang plastic. Pag nakakita ang sticker ng manual, ang sebo hindi sinasabi. Bumabara. Bumabara lahat ang pektado. Especially us. Kasi kumbaga sa amin, catch basin kami. Pag kami bumara, apektado kami. Kundi kami magpaparelax. Yun ang dapat na iintindihan. Yun dapat ang itinupa na homeowners, diba? Ang problema nga, walang homeowners na nagagana. Saka yung iba siguro mga working house, dapat may sarili din nilang basurahan. Kasi nangyayari, halimbawa, katulad kami, meron kami basurahan na pinagawa namin para talaga dito sa building. Kasi syempre, madaming boarders, may mga tenants na nagtatapon ng basura. Ang ginagawa ng ibang working house na walang sarili nilang basurahan, dun sa aming basurahan din natapon kasi malaki siya, may traffic, ganyan. So kapag sila nagtataan ng basura nila, ano yung nakakarasan? So, I think dito sa Golden Country, isa sa mga dapat siguro magkameron sila is yung yung mga basurahan talaga na naka-station na siya. Kung hindi man Golden Country ang mag-provide, at least kung may mga boarding house, meron silang sarili nila talagang garbage cans para hindi kung kani-kanino nagtatapon. Saka para hindi maaagaw sa basura. Ay dito may kami may mga kapitbahay na boarding
kasi meron nga silang basurahan, nakatuwa. Ang basura nila nandun sa aming basurahan. Ang basurahan nila nakatuwa sa tagiliran ng gate. Saka dapat marunong mag-segregate ng basura para kinukuha siya ng ayos ng mga basura. Kasi I'm not sure if taga-dito pa yung lahat. Merong dumadaang time na yung magbabasura, hindi sila kumukuha ng basura. Kahit dumadaan sila. And ang gagawin nilang reason is dahil daw, hindi kasi nakasegregate, hindi naka-plastic. So ang mangyayari, iniiwan lang nila kahit kailangan naman talagang kunin. Hindi rin segregation eh. Basta ang basura mo hindi naka-garbage na. Nandiyan siya sa bin, hindi nila kukunin. So, tatambak ng tatambak doon. Saan ang gagaling ang basura? Na gano'n, na loose. Sa munisipyo. Kasi ang estudyante, pag nakakita ng basurahan, itatapon niya ng basura dito sa kwan. Marami tayong estudyante at the same time marami sa estudyante ang hindi disiplinado. Marami tayong boarding house, hindi marunong mag-provide ng kanilang basurahan kung saan lang meron, doon pinatapon. Kanya hindi mawala ang basura. Pero number one, estudyante hindi disiplina. Kasi ang estudyante hindi disiplinado, pag kumain, kung saan natapos ang pagkain, doon na lang itinatapon. Having said all that, ano pong change na gusto nyo makita na long-term solution dito po sa building controls? Bakit po sa Pag sinabi ng long-term solution, siguro kailangan dito sa Golden Country magkaroon ng pag-uusap para maintindihan at makapag-provide ng magandang solusyon. Yung solution ko, siguro meron ako. Sabihin kong long term. Pero kung yung ibang nasa subdivision, wala naman solution. Wala din. First and foremost, kailangan may pag-uusap para makabuo kung ano ang talagang long-term solution sa basura dito sa Golden Country. Na paano nakagawa, it should be implemented at it should be applied to everyone. Pero as of now, kasi kahit kami taga rito, hindi namin alam na hindi kailangan kasi dahil. ano po sa may cake ako? Dun sa statement. Kayo po ang president po kayo ng HOA sa SH. Ano po yung solution po na naisip po? Kahit po perfect po, kahit po bago ito simple po. Ano po ang... Presuming that I'm the president. Ako president ko na kasi ako dyan sa nung una phase 1, phase 2. Sa phase 2 kami. Wala kami problema ng ganyan. Ang unang-una kong ginawa is to call all the officers. Then after that, we talk about utilities. Kanya dyan yung mga, up to now, yung mga drainage, talagang tinatapak na yan. Kasi pag hindi niyan tinakulban, ang basura, pumasok yan, di more naman yan, kasi magpupulat ka. At nung panahon namin, talagang nag-house to house kami. Basura nyo, tapat nyo dito. Kanya kami ng panahon niya, wala kami problema. We make, meron kaming ginawang plano. Then after na ma-approve yan, we implemented. Bawal sa amin ang tamad. Bawal sa amin ang malago ang tapat mo. Ang dami mo tabasin mo. Yun ang pan. Yun ang dapat na kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap ang homeowners ngayon. Siguro, yun ang pwede kong i-suggest. Na dapat magkaroon kami. Ngayon, hindi ko alam kung may street sweeper ang organisasyon.
dahil hindi naman ako kuha na officer kasi hindi ko na kaya. Pinukuha akong advisor. Pagka ako kinuha ninyo ng advisor, you must follow what I'm going to tell you. Kaya kita nilang ako ay masyadong stricto, masyado akong talagang yung nasa isip ko, sinasabi ko, tamaan akong sinang tamaan. Kahit kahulong binabangga ako pag magkaroon. Sabi ko nga dyan, kita ninyo yung ating kaibigan na sira. There are times na ang bago-bago niyan, ano. Laging sabi sa akin ng asawa ng Pangulit, Tita Baby, kami naman ipinaayos eh. Sabi ko, ipinaayos nga ninyo, pero in a wrong way. Eh, dyan ka ko ninyong bubungkalin sa baha. Kaysa mabungkal ka ko ninyo yan, hindi naman nawawala ang baha. Kaya Tita Baby, o pinagagawa ninyo kaya lang dito kung saan nandun. Eh, kahit kung bakit bungkalin yan, pag ang dadaanan yan ay barado, hindi aalis yan. Kailangan ninyo, hanapin ninyo kung saan pumupunta yung tubig na yan. Doon kayo mag-umpisa papunta dito sa affected area. Kasi doon kayo lang dito at ito dadaanan barado, nandiyan pa rin ang basura. Kaya ako hindi nila pagkasaya. Hindi rin yung maalas, makikita mo lang dito ang basura. Ayaw nila makinig sa ganun. Tapos gastos kayo ng gastos. Gastos kayo ng gastos. Pero walang mangyayari. Sabi ko, if I were you, hanapin ko kung saan ito dumadaan. Doon po nang titira ko pala. Kung kayo barado, yun naman ang isang barado. Para ito nakabuntong dito na nagiging basurahan. Makasunod. Ayun, ganun pa rin. Dito mo, ganun. Ganun pa rin. Ang dami nito ang gastos. Yan. Kaya kung ako, mahirap mag-maintain pag walang patakaran. Mahirap mag-maintain pag walang patakaran. Kailangan pag naman gumawa ka ng patakaran, mas Pilipinan ka. Huwag naman yung gumawa ka ng patakaran, hindi ganyan ka. Para pag gumawa ka ng batas, hindi na naman may patupad ng batas. Kailangan pag gumawa ka ng batas, ipatupad ng batas. Para kung ano man yung aim mo, makuha mo. So now, yung ating ko sa basura, mahirap ang i-address. Hanggang hindi na tumpo. Sa BSU ba kung so ang asyo? So, kumusta naman ang epekto ng asyo sa campus? Yan ang sinasabi ko. Yun yung ano natin sa school kung saan meron ganong policy na asyo. Yung mga tao na nandoon na full, pero there are still some who can't follow. Dapat siguro kapag may ganon, may enforcement tapos violators or penalties para nakikita nila na okay, may consequence yung hindi natin pagsunod. Kasi kung yun mismo nagpapatupad, hindi, baka mamaya yung nagpapatupad sila din, iniiwan mo lang. So, who's going to follow their example kung yung mga nagpapatupad mo, can't even make themselves? Siguro if tawag dito, I think kung gusto natin ng long-term solution, people, not just students, but everyone in GSC should learn some discipline when it comes to that. Kasi kita naman natin, affected na. Pag bumabaha, baho dyan, tapos mabaho dyan, kahit papunta doon, mabaho. Which is, alam mo, na yun is dahil sa basura na naiibang nun sa atin. So, if yung natin, yung alam mo yun, something as simple as clean as you go, na pwedeng gawin ng kahit sino. Kasi basura mo, technically, hindi mo lang, tatapon mo lang.
city hall. Ayun, I think pinasulong sa policy that can be implemented throughout the community. Kailangan lang talaga disiplinado yung nagpapatupad. At saka syempre, Kaya ka naman. Dito sa amin, pamilya. Pag nag-uusap kami, lagi ko pagkaraang. Pag kayo ay naglinis ng parking, basura niyo. Pag kami nag-inspection at ang kwarto ninyo naroon, yan ibigay namin sa inyo na linis. We have given you 1 week para rin or else you get out. and apparently it works. Kasi given the ultimatum, sumusunod. Nililinis nila. Sila na mismo nagre-report, okay ako, malinis ako ng kwarto. And when we do the inspections, malinis naman nga yung basura nila, nasa segregate nila, nalagala nila. So, nasa pagpapa-implement na, at saka yun, dapat willing din sumunod yung mga tao dun sa patakaran ng Nung una, estudyante namin ng basura nila ilalabas lang sa ang student assistant namin, sinasabi nila so, nagposo ko, pag kayo naglabas ng basura, galing sa kwarto niyo, bring it down. Natin ninyo. Walang maglalagay ng basura sa hallway or else there will be consequences. So, sumusunod sila. Sasabihin nila, Tita, malinis na po ang kwarto namin, malinis na po ang CR namin. Tita, pwede po bang makahiram ng ba? Okay. Tita, pwede po makahiram ng sa testan. As long as sumusunod ka, ako talaga nagpapayos. Pag hindi ko gusto, pag hindi kayo sumunod sa akin, you better get out. You better get out. Hindi ko kailangan ang borders. Dito ka to sa akin, hindi uso yung bumabayad kami. So we can do what we like. Hindi uso sa akin yun. Kahit kayo bumabayad, you cannot do what you like. Yung kasabihan ng we do what we like, hindi aasal mo sa akin. Kasi sabi naman sa batas, you can do what you like provided you don't disturb others. Kanya dito sa amin ito. Kami may latin na ba? Meron ba kayo tutoy? Kami meron. Kanya sabi ng taga City Hall, kailan nakita namin ganito? Anong purpose mo? Mrs. Kuya. Madali. Purpose namin. Pag dumating ang parents o somebody asking for somebody, hindi na kami tayo sisigaw na gano'n. Sabi niyo ba? No. We just look at this one. Then when more. Kaya pagilisin namin within the premises of our property. Kaya hindi kami pwedeng sasabihin na, let's say, lumabas. Sabi ko nga sa mga bata, pag wala rin lang kayong gagawin sa labas, yung permis na lang sa kwarto niyo. Ang hirap ang panahon ngayon, ang aksidente hindi nahanap kung saan dumadating. Halimbawa, lumabas ang estudyante, nag-out dito. May nangyari. Hindi kami pwedeng sasihin ng mga. Hindi kami pwedeng sasihin ng mga. Sasabihin sa iyo, wala. Sige, kahit saan tayo magdating, eto, lumabas ang anak mo. Wala kayo niyan, ano? Wala kayo, kayong mga nag-dular, wala kayo. nalayo tayo sa topic ng basura, no? Yun na ang naman yun. Wala naman kami, yun naman talaga, wala kami as of now. Yung sabi nga ni Chris, as of now, as long na yung simple matters na kailangan i-implement, hindi na i-implement, wala tayong magiging long-term or long-term. Bakit mo nga ba? Unang-unang disiplina ng maraming magnanakaw sa gobyerno. Kanya ganyan. Talaga naman na magnanakaw sa gobyerno. Kanya nagkakaganyan. Pero one of the factors, kaya ang tao, hindi maging disiplinado.
ang kanila kita mo ang estero, kumakaha. Bakit? Yung ika nga natin yung guidance na nangyayari, ang masunod yung mga wala talaga, talagang solution in Kasi kung halimbawa kung hindi kasi magtulungan, kahit anong ganda ng proposal nyo para sa isang mas malinis na country. sa labas. Okay. Urgent lang sa within the vicinity, okay lang. Hindi proper, okay lang. Then once you get out of the proper team, malayo rin. Ayaw mo na ba ng food lunch? Mas madami pong hindi sa Kasi yun, Kailan payment ninyo? Robert? yun, so ako yung sinasabi ko kanina, kahit anong ganda na kasi na gusto mong implement, yung mga susunod na yung disiplinado, kahit long term yan, short term, hindi siya magiging effective. Kasi nasa ano, magsisimulan yan sa ano. Discipline. Yan ang bottom line. Discipline. As long na wala kang discipline, yun. So siguro ano, pwedeng, hindi ko alam kasi nung time namin, pag mga merong ganyan na iba, you want people to understand kung ano yung situation nyo ngayon, halimbawa katulad dito sa basura, ganyan. Siguro they try to educate yung mga tao. Ito yung current situation natin, and if we keep going na ganito tayo, in the long run, ganito. So gusto nyo bang maging ganito siya forever, or do you want to change something? So yung mga ganon, I think it's good. One step is to educate yung mga tao. Whether it's students, whether they are tenants, o kaya part of the community of holding country, it's good to educate them on what's currently happening with landfill, ano yung basura natin ngayon, and then what are the implications if it continues to be like that. And then it's also good to hear from the people na ulit here na ito yung ano natin is sabi na you or do you have any other suggestions para makita rin ng tao na your yung food owners nyo ay may pakit sa inyo as members of Golden Village. Kasi at least pag gano'n, nakikita ng mga ng members na okay, yung asosasyon natin may pakialam dun sa gusto natin sabihin, they try to hear us out, and at the same time, it shows na willing ang association to work with the people who are living in the community. So I think yung ganong klaseng camaraderie, mabuong para magkaroon ng magkaroon ng change na posibleng significant space. Basta ang sa akin, pag hindi na-discipline ng mga estudyante, hindi ko naman nila lahat. Pero most of the students ay not-discipline. Walang pagkawa. Kahit na anong ganda rin ang patakaran ng mga estudyante. Kanya nga sa akin, kailangan dun sa simple things. So, ito mo sa akin, nandun kayo sa cleanation. Pero times na hindi kayo sinusunod. Bakit? Dahil ang implementasyon at ang nagpapa-implement mahina ang role para ipon kung sino ang mensahe. Diba, tuloy nyo, nasa isang section kayo. Pag-alis ninyo sa kwarto nyo, kailangan malinis. Pero makikita nyo, pag-alis ninyo, yung place ninyo pati malinis. Pero about the other.
hindi naman ako ng teacher. O baka yung teacher yung table niya, meron pa rin kagulo. Kanya kailangan sabi niya lang, ang bottom line ng basic. Kahit na nung ganda ng patakaran mo at walang implementasyon, walang mararating ka. Kailangan pag nagbigay ka ng patakaran, implement it and be strong for it. Kaya dito sa amin, tatanungin mo yung mga stakeholders. Kaya nagpapalis talaga. Diba dyan, pa? Hindi ko kailangan ng samang dyan. At hindi din pwede. Ito, fish vendor. Ano po status niyo? Sabi ko single, chats. Single. Hobbies or hobbies and personality? Hobbies ko? Hobbies ko? Oh. Volleyball, naglalaro ko. Yan yung mga ganyan. Personalities ko? Mabait. Yup. Beliefs po. Or ano yung Paniniwala. Paniniwala ko. Paniniwala ko. Maging mabuti lang. Maging mabuting tao. Yan din yun. Motivations, likes or dislikes po. Likes. Likes. Ang likes. Yung mga gusto ko sa buhay. Yung mga gusto sa buhay. Ganun. Gusto ko sa buhay. Matupad ng mga ano ko yung pangarap nila sa buhay. Yun. Ang dislikes ko yung mga nang-iisa sa kapwa. Ayaw ko nun. Ano po yung mga challenges and pains po na pagdaanan niyo? Challenges. Bilang maagang naging ina. What environmental problems are most noticeable in your community? Yung mga problema pang kapaligiran po na napapansin niyo po na related po sa plastic waste. Yun. Kapag umuulan, bumabara sa mga kanal, yung mga ganon, nagiging sanhi ng ng pagbaha. Na bumabara sa mga kanal. Ano po, mga programa or activities po na nagawa na po ng community para mabawasan lang po yung plastic waste sa kapaligiran po? May ngongolekta ng basura, sinesegregate. May araw ng pangolekta ng basura. Ganon, may naglilinis din. So ano po kaya tools or resources ang ginagamit po nila para mag-manage po ng kalat po? And ano po kaya yung mga improvements po na kailangan doon? Improvements para maiwasan yung ganon. Opo. Disiplina dapat meron ng tao para hindi na ikalat pa yung mga basura na dapat naman hindi naman dapat ikalat. Ano po kaya yung main cause ng mga problema sa kapaligiran po? Main cause. Bukod sa walang disiplina ng tao, yun dapat na isa sa ayos ng gobyerno hindi doon nailagay. Kaya ganun ang nagiging sanhi din sa atin. Ano po kaya mga pagbabago na pangmatagalan pong solusyon na gusto niyo pong makita sa kapaligiran po nitong community? Ano po, pagbabago po na pangmatagalan. Gusto niyo pong makita? Pagbabago. Wala namang nagbabago kasi. Ano bang pagbabago ba? Wala namang pagbabagong nagagawa. So, yun po ang end po ng aming question po. Thank you po. Thank you. Ano
ano yung mga environmental problems na malimit mapansin sa community na to, especially sa plastic waste. Ako, yung basta na lang tapon ng, oo, halo-halo sa isang plastic. Hindi nila sinesegregate. Oo, kumbaga dapat puro paper, puro plastic. Natutunan, hindi natutunan. What programs or activities na nagawa na ng community para mabawasan lang yung plastic waste and mapanatiling malinis yung kapaligiran? Nagkakaroon ng barangay ng ng paglilinis ng mga bawat barangay, oo. Mga taga-walis. Tapos yung mga, di ba nababasa natin sa Facebook yung mga kailangan segregate ang karton at plastic sa isang trash bag, So, ano naman kaya mga tools or resources na ginagamit ng community para mag-manage ng waste? And ano kaya mga improvements na ang kailangan dito? Tools, ballistic thing, dustpan, tapos ang nga dito, may kanya-kanya schedule na daan ng truck weekly, bawat barangay. Kaya naayos naman. May improvement naman. Ano kaya sa tingin niyo yung main cause ng environmental problems? Ang main cause niyan, tao din. Tapon ng tapon kung saan. Pero di naman nila lahat. Pero yun ang pinaka number 1 main cause. Ano kaya mga pagbabago or pangmatagalang solution na gusto nyo makita para sa improvement ng community? Para ma-improve yung Pangmatagalang solution po. Oo. Para sa pagbabago ng environment community. Ako sa Facebook. Paano na siya? Solusyon. Sumangguni na lang sa mayor ng nasasakupan. No. Lumapit na lang doon para siya na ang magsalita kung ay sumunod ng mga Okay. ng mga tao. That's it. Ano pong environmental problems ang malimit na papansin sa community, especially related to plastic waste? Ayun nga, hindi nila sinesegregate yung sama-sama na yung sama-sama na yung mga plastic, yung mga papel, yung mga natutunaw, gano'n. Anong mga programa or activities na nagawa na ng community para lang mabawasan yung plastic waste sa kapaligiran? Anong nagawa na, Hindi, ginagawa nila bestie. Kumbaga, yung para lang mabawasan. Anong ginagawa? Para, ano nga, pwedeng ng question? Anong nagawa? Ano na po yung mga programs or activities na nagawa na po ng community para mabawasan lang yung mga plastic waste and mapanatiling malinis ang kapaligiran? Ano na bang magawa? Nire-recycle yung mga plastic. Yun, nire-recycle nila yung mga plastic para mabawasan ang problema sa basura. What tools? Anong mga tools or resources na ginagamit ng community para ma-manage ng tama ang waste? And ano kayang mga improvements na kailangan dito?
Pwede ang mga ginagamit nilang tools, siyempre mga walis, dustpan, ano pa ba, mga plastic yung basurahan, plastic bag. Tapos ano nga yung uli? Ano nga yung isa pang question, JP? Ano po? Yung mga tools okay na. Ano po improvements ang kailangan po ito. Anong improvements? Di kailangan matuto yung mga tao para mabawasan ng basura, ang problema sa basura. Matuto sila mag-segregate. So ano po kaya ang main cause ng environmental problems? Main cause? Sa tao, ang mga tao kasi matitigas ang ulo. Hindi nila sinusunod yung mga tamang proseso ng pag-ano ng basura. So ano po kayang mga pagbabago na pangmatagalan na solusyon ang gusto nyo makita para mag-improve ang environment ng community nila? Gusto ko makita na gusto ko magkaroon ng yung makina ba ng mga yung mga basura para mabawasan at ma-recycle. Yun ang lang. So yun na po, dun po nagtatapos. Ay, salamat.